Guys, yung sunog na nangyayari sa LA, no, marami tayong nababasa, maraming nagsasabi na yung nangyari daw sa LA, yung sunog ay parusa daw yun ng Diyos, no, dahil yun nga, mayroon kasing activity doon, bago nagkaroon ng malawakang sunog doon, mayroong activity at parang pinagtatawanan yung Diyos, no, pinagtatawanan, no, parang binabastos yata yung Panginoong Diyos. Ngayon, so nagkaroon, kaya yun ang kanilang basihan ng iba na parusa daw yun ng Panginoong Diyos, no. At karamihan sa mga nandun ay mga Hollywood, no, mga mayayaman na mga personalities. At karamihan sa kanila ay nakatira sa LA. Ngayon, kung basihan natin yung sinasabi ng iba, no, natural ang mga sa nangyayari na yun, magkokomento yung mga tao, at karamihan sa mga nakikita kong komento ng mga tao ay yung nangyari doon na sunog sa lugar na yon ay parusa ng Panginoong Diyos. At ang tinamaan yung mga lugar na kung saan halos lahat ay mga mayayaman na tao ang naninirahan doon at hindi naniniwala ng Panginoong Diyos, no? Sabi kasi sa biro, godless in this town, no? Ibig sabihin, walang Diyos sa lugar na yon. Ngayon, kung parusa yun, guys, tandaan nyo, pag yun ay talagang yung nangyari sa kanilang lugar, pag yun ay parusa, yung mga mayayaman na tao sa lugar na yan, magiging pulubi lahat yan. Ganyan ng Panginoon, no? Kung yun ay parusa, lahat ng pag binawi lahat ng Panginoon, kung anong mayroon ka, talagang sagaran yan. No? Kahit ni pagkain mo, mahihirapan ka ng mag-afford. Kung yun ay parusa, kung basihan natin ang sinasabi ng iba. Na karamihan sa nagsasabi, kaya nangyari yon dahil na nagalit sa kanila ang Panginoong Diyos, no, at pinarusahan yung kanilang lugar. Kung yun ay parusa, lahat, no, yung mga tao na yon, kung sino man yung mga parusahan ng Panginoon, lahat mawawala sa kanila, no. Ganyan magbigay ng parusa. Kung ikaw sisintensyahan ng Panginoong Diyos na babawiin sa iyo kung anong mayroon man sa iyo, sasagarin yan, walang ititira sa iyo. Ni kahit pagkain mo, mahihirapan kang mag-produce sa sarili mo. So kung yun ay parusa yon, kaya nagkaroon ng sunog doon dahil hindi natuwa ang Diyos sa kanila, magiging pulubi yung mga tao na yon. Hindi na makaka-recover yon. Kahit sino pang, kahit tutulungan pa sila ng gobyerno, ganon magbigay ng parusa na kahit walang ititira at walang iiwan sa iyo. O, tinan mo anong nangyayari. Yung iba doon nasa ibang lugar. Nung nangyari yung sunog, nagkaroon na ng sunog, yung ibang mga mayayaman doon nasa ibang lugar, no? At gusto silang pumunta sa kanilang bahay, hindi sila makapunta dahil pinagbawalan sila, no? At hindi talaga sila makapunta dahil na rin sa malaki ang apoy at usok,
No? Kaya nila ang iba doon guys, nilamo ng buo ang kanilang bahay, ginawang abo at walang natitira. Kahit mga dokumento nila, wala silang nakuha. Ang natitira lang sa kanila yung kanila nalang suot. Kung anong sinusuot nila ngayon, sa panahon na nagkasunog, yun na lang ang natitira. So, ubos lahat. Bahay, pera, ari-arian nila, ubos. Ngayon, sa tingin nyo ba makaka-recover yun dahil celebrity sila or mayaman sila? Hindi na makaka-recover yung mga yun. Kung parusa yon, kaya nagkaroon na sunog doon sa lugar na yon, yun ang parusa na sa kanila. Kukunin lahat ng mga bagay na nagbibigay sa kanila ng kaginhawaan sa kanilang buhay. E sa sobrang dami ng pera nila, hindi na sila naniniwala sa Panginoon. Hindi na sila naniniwala sa Diyos. Sa sobrang yaman nila, pinagtatawanan na nila ang Diyos. No. So dahil pinagtatawanan nyo ako, kukunin ko ang lahat ng mayroong kayo. So ano ang paraan para kunin lahat kung anong mayroon sila? Sinunog. O, sa isang iglap lang, nag-enjoy sila. O, sinunog lahat. So may natitira pa ba sa tingin mo yung iba doon? Walang natitira. O, ganun. Ganon, magbigay na habang magbigay ng parusa hanggang sa naghihirap ka, walang-wala ka na, magkaroon ka ng sakit, no? Siyempre, walang-wala ka na, magkaroon ka ng sakit, wala kang pangbayad sa hospital, hanggang sa tuluyan kang dido. Ganun magparusa. Kaya tayo, no, kung mayroon man may mga kababayan tayo dito na naniniwala sa Diyos pero baliwala lang sa kanila, nakalimutan na nila. Okay lang yun. Wag mo lang bastusin. Wag mo lang hamunin yung Panginoon. Dahil pag ikaw nirisbakan, uubusin at uubusin kung ano mang mayroon sa'yo. Kahit gaano pa karami ang pera mo, uubusin at uubusin hanggang sa humantong ka na kahit pambili mo ng pagkain ay hindi mo na ma-afford. Bigyan ko kayong kwento. No? Mayroong isang pamilya, no, pating Mindanao lang, pating Mindanao, mayroong isang pamilya na sobrang yaman niya. Mayaman siya. Sa kanyang yaman, pag pumunta ka sa kanyang bahay, marami kang makikita na mga ribulto, mga imahe ng Panginoon, mga Sinyo Santo Niño, mga Mama Mary, mga Jesus Christ, mga anghel, mga santos. Kahit saang sulok ka pupunta sa kanyang bahay, marami kang makikitang ganon, no? Ngayon, at lagi siyang nagdadasal, nagsisimba siya araw-araw, active siya sa simbahan, tuloy-tuloy pasok ng kanyang biyaya, pera, no? Kasi may negosyo siya. Ay isang bisis, nagkaroon siya ng kaibigan na ibang sikta. At siguro na-brainwash siya doon na yung mga ganyan na mga bagay na sa loob na yung pamamahay ay ano yan. So ang ginawa niya, tinapon niya ang lahat ng mga rebulto niya, tinapon niya sa basurahan hanggang sa wala ka nang makikita, no? Wala ka nang makikita na imahe
Pagkatapos noon, hindi na siya active sa simbahan. Active siya pero sa iba siyang simbahan active. Pagkatapos nung nangyari na yun, na lahat ng kanyang rebulto sa kanyang pamamahay, tinapon niya sa basurahan. Hindi niya naman niya itinapon inilagay niya lang doon sa basurahan sa loob ng kanyang bahay. Tinambak niya lahat doon. Dami. Simula noon, mga ilang araw lang, hindi umabot ng isang buwan, nagkaroon siya ng sakit. Nagkaroon siya ng sakit hanggang sa, siyempre, may pera siya, no? Ito guys, itong kwento ko, totoong nangyayari ito. Totoong nangyayari ito. Nagkaroon siya ng sakit, nagpa-admit siya sa ospital at ang kanyang sakit ay hindi matukoy ng mga espesyalista, mga doktor, no? Dahil sa marami siyang pera, gusto niyang gumaling. So ang ginawa niya, nagpagamot siya hanggang sa kahit saan sa hospital siya nakarating siya ng Davao, yung mga sikat na mga hospital doon, hindi siya gumaling. At hindi talaga matres ang kanyang sakit. No? Hindi matres ang kanyang sakit hanggang sa pinagbibenta niya na ang kanyang mga ari-arian. Mayroon siyang, ang mga anak niya, yung panahon na mayroon pang hindi pa ibinasura niya ang kanyang mga rebulto, ang kanyang mga anak nagtatrabaho sa magandang eskwelahan at ang kanyang asawa naman ay nagtatrabaho na maganda ang trabaho, malaki ang sweldo, malaking trabaho, maganda ang trabaho niya, hanggang sa nagkasakit siya guys. Naubos, natanggal sa trabaho ang kanyang mister at na-bankrupt ang kanyang tindahan, ang kanyang negosyo, ang kanyang ang kanyang bahay. May mga paupahan pa siya, no, naibenta niya na ang kanyang mga lupa, naibenta niya ang mga gamit niya sa kanyang bahay, naibenta niya pati ang kanyang bahay, naibenta niya dahil binabayad niya sa kanyang pagpapagamot sa kanyang sakit, no? At yun nga, yung simula nung ginawa niya yun, nagiging pag may makakita siya ng mga tao na nag-ano ng rebulto, kung ano ng mga sinasabi niya, lumalabas sa kanyang bibig, pinupuna niya na ganun, dahil nga na doktrinahan siya sa iba at nakarinig siya doon sa ibang sikta na itong mga ganito, ganyan. So nagbago ang kanyang pananaw pagdating sa mga rebulto. Siguro nilalait niya na yun, kung makikita siya ng rebulto sa mga panahon na yun, na nilalait niya siguro yung mga tao, pati rebulto, mga imahe ng ating Panginoon, nilalait niya na, pinagtatawanan niya na siguro. Kaya yun, nagkaroon siya ng sakit. Hanggang sa humantong na at nabaon siya sa utang. Nagkautang-utang siya, talagang kinuha lahat kung anong mayroon sa kanya, kaginawahan sa buhay, tinanggal, inalis, kinuha lahat. Hanggang sa nabaon siya sa utang. Nagkabaon siya sa utang, hanggang sa namulubi siya, hanggang sa nagkahiwalay sila ng kanyang asawa at yung kanyang mga anak. Nawala lahat, pati yung kanyang anak, no? Nawala lahat. Hanggang sa kahit kalahating kilong bigas, no? Kahit kalahating kilong bigas ay hindi siya makabili. Humantong siya sa panahon na walang-wala na talaga siya. No, walang-wala na talaga siya. Pumunta siya sa mga hindi niya na kayang maka-afford sa mga
sa mga sa mga doktor, no? Doon naubos ang kanyang pera. Bayad sa ospital, doktor, ganun, kahit ang dami niya nang nilapitan ng mga espesyalista para gumaling sa kanyang sakit, hindi siya talaga gumagaling, no? Hanggang siya nagdesisyon na wala na siyang pambayad, nagpagamot siya pumunta sa mga manggagamot. At yun, sinabihan siya. So, sinabihan siya doon sa manggagamot na yung sakit mo, hindi namin kayang galingin yan. Dahil yung nagbigay sa iyo ng sakit, sila rin yung nagbigay sa amin. No? Sila rin yung nagbigay sa amin na magagaling kami ng mga sakit. So, ibig sabihin, wala talagang chance na gumaling siya. Sinabihan lang siya na ganito kasi ang ginagawa mo. So, sinabihan lang siya na tungkol nga sa rebulto. So, nagulat siya nung sinabihan siya doon sa manggagamot na bakit alam ng manggagamot na sa ginawa niya sa kanyang mga rebulto na nilagay niya sa basurahan lahat. Itinambak niya. So, doon ay napaisip siya dahil lang doon sa ginawa niya. No. So, pinarusahan siya hanggang sa yun nga, nabaon siya sa utang kahit isang halating kilo na lang na bigas, pangsaing, hindi siya makabili. Ganun ang nangyayari. So, balik tayo doon sa nangyayari sa LA. Huwag yung nangyayari sa kanila, parusa ng Panginoong Diyos. No? Sigurado, yung mga mayayaman na yun, lalo na yung mga nandun sa global award ba yun? Mga milyonaryo lahat yun. Kung yung nangyayari ay parusa yun sa kanila, marami doon magiging homeless. Lalong-lalo na siguro yung host. Kung basihan natin yung sinasabi ng mga tao, no, na yung nangyayari sa kanila dahil pinagtawanan nila ang Diyos dahil sinabi pa nung host na don't surprise godless this city. At nagtatawanan sila lahat. Sigurado yung mga yun, no, mararanasan nila kung gaano kahirap ang buhay ng mahihirap, no. Ganon yon guys. Ganon magparusa ang Panginoon. Kukunin lahat. Kung anong mayroon ka, kukunin lahat sa iyo at walang ititira. Marami siyang paraan kung paano niya kukunin ang iyong kayamanan, no? Yung mga yaman na tinatamasa mo na nagbibigay sa iyo ng kaligayahan. Marami siyang paraan. Unang-una, bigyan ka lang niya ng sakit. Pero ito masaklap, no? Itong masaklap, nagtatawanan kayo ngayon, kinabukasan, sunog lahat, bahay mo, sasakyan mo, damit mo, pati pera mo. Ngayon, paano ka makaka-recover niyan? Ay, yun guys. Yun guys ang pwedeng mangyari sa kanila. So, dito na lang guys kasi may trabaho pa tayo. Basta wag lang tayong, kung hindi ka man naniniwala ng Diyos, wag mo lang siyang tarantaduhin or babuyin or pagtatawanan. Ganun lang yung guys.